Dahil sa sunod-sunod na mga issue, krimen at problemang may kaugnayan sa kasambahay, opisyal nang nilagdaan ng Department of Labor and Employment ang Kasambahay Law o Domestic Workers Act. Para sa detalye, balitaan mo kami, Roby Cerezo. Wala ng katapusan ng mga reklamong sumasampa sa Women's Philippine National Police, hindi lang dahil sa pang-aapi ng mga kababaihan sa kamay ng kanilang mga asawa at mga kababaihang biktima ng mga sex offenders. Nakakarating rin sa kanilang himpilan ang mga reklamo ng ilang mga kasambahay dahil sa pagmamalupit ng kanilang mga amo. Ilang reklamo din mula sa iba't ibang himpilan ng pulisya sa bansa tungkol sa pagnanakaw at pagkikipagsabuatan naman ng kasambahay sa ilang mga sindikato. Kaya't ang mga amo wala na magawa kung hindi na mahuhuli ang tinanggap na kasambahay. Ang resulta, parehong talo sa sitwasyong ito ang dalawang panig. Kasunod sa nilagdaan ng Department of Labor and Employment na Kasambahay Law, ilalabas na sa susunod na linggo ang implementing rules and regulation na siyang magiging gabay para sa tamang proseso ng pag-hire ng kasambahay kung saan kabilang dito ang pagkuha ng NBI clearance sa kanila. Sa batas ding ito ay kinakailangang gumawa ang employer ng employment contract para sa kanilang kasambahay. Ng minimum na sweldo na 2,500 kada buwan ang mga kasambahay sa National Capital Region. Nasa halagang 2,000 naman kung ito ay nagtatrabaho sa syudad at first-class municipalities at 1,500 naman sa ibang lugar. Ang lahat naman ng manggagawa o mga kasambahay ay makakatanggap din ng benepisyo mula sa SSS, PhilHealth coverage at pag-ibig. Dapat ang pasahod ng mga manggagawa ay babayaran ng cash. Ang DILG naman ay magtatayo ng help desk sa bawat local government unit para makapagpakonsulta ang mga ito ukol sa mga benepisyo at maaaring maging problema laban sa employer. Nakipagtulungan din ng DOLE sa TESDA para maglaan ng training sa mga manggagawa. Samantala, ang service provider katulad ng part-time laundry women at family drivers ay hindi sakop sa naturang batas dahil mas malaki naman ang mga bayad sa kanila kumpara sa mga kasambahay. Gayon din ang mga batang inampon ay hindi rin kabilang sa bagong batas. Sa iba pang mga manggagawa at employer ay maaaring tumawag sa DOLE Hotline 527-3000. Para sa Telebisyon ng Bayan, Roby Cerezo.